Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, binulaga ang marami at nagdulot ng matinding traffic sa EDSA. Isa sa mga bus ng mga ralista, humarang pa sa busway. Bahagyaring nagkagirian ng may arestuin ng mga pulis. Vice President Sara Duterte, suportado ang surprise rally ng INC na kumukondena sa umunoy na pipintong pag-aresto kay Marcoleta. Ang latest sa mga itinadaos na protesta, ihahatid ng News 5 live. Plenary Hall ng Senado kung saan gaganapin ang impeachment trial ni VP Sara na magsisimula na sa Lunes, ipinasilip ni Senate President Win Gatchalian. Sa pool sa CCTV, 8 taong gulang na batang babae, minanyak umano ng pulis. Isa pang sa pool sa video, ang rider na yan, siya nang delikadong makasingit, siya pang may ganang mandali ng side mirror. Lagot ka sa LTO! Low pressure area na nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng Luzon, malaki ang tsansang maging bagyo. Eto na nga. Andrea Brillantes at Enrique Hill ng A Secret in Prague nagtanan sa Hong Kong. At nang bulaga ng biglaang protesta sa EDSA nga ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nagtipon-tipon sila sa People Power Monument na naging dahilan kaya naparalisa ang trapiko. Walang permit na mag-rally ang grupo pero pinagbigyan pa rin sila ng pulisya. Kine-question ng grupo ang nakatakdang pagsasampa ng kasong pandarambong laban sa miyembro nilang si Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa EDSA, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, gaano nakarami ang mga nandyan at sino-sino ba ang mga personalidad na nakiisa sa protesta? Ses na bulaga ang libo-libong komuter ng magsagawa ng biglaang kilos protesta ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. Isa sa mga dumating dito sa protesta sa EDSA para magbigay suporta sa INC ay ang dating Senate President Alan Peter Cayetano. Bandang alas 4 ng madaling araw kanina nang may magtipon sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Humarang sila sa kalsada na naging dahilan ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Kalaunan, napag-alamang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang mga nagtipon. Sandaling hindi nadaanan ang tulay na bahagi ng northbound lane ng EDSA White Plains nang harangan ito ng mga reliyista gamit ang mga bus. Nagkatensyon nang paurungin ng mga pulis ang nakaharang. Hindi nagpatinag ang mga reliyista sa mga sumusuway na pulis. Nakipagtulakan sila para manatili sa gitna ng EDSA. Kalaunay, napatabi sila, pati na ang nakabarang bus. Hindi po ako makainga! Hindi po ako makainga! Tumawat nga ako eh. Gano'n mo na! May ilang inaresto dahil sa umano'y panggugulo. Itinanggi nilang may ginawa silang masama o nanakit ng sinuman. Pero giit ng mga pulis. Maximum tolerance pa rin ang pinapairal natin, pero the moment na may nasasaktan tayong pulis ay ibang usapan po yun, nag-aaresto po tayo, inaresto po tayo. Sa isang pahayag, sinabi ng INC na pagpapakita nila ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta ang rally sa EDSA. Sa gitna ito ng nakatakdang pagsampa ng kasong plunder sa kanya ng ombudsman. Giit ng iglesia,
tutol sila sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin umano ay para pagtakpan ang katiwalian. Si Marcoleta raw ang nanguna sa pag-iimbestiga sa anila'y pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan noong siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Isa sa mga nakiisa sa kilos protesta ng INC, si dating Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor. Isa si Defensor sa mga dawit sa kasong plunder na isasampa ng Ombudsman laban kay Marcoleta. Binweltahan ni Defensor ang Ombudsman kaugnay sa kaso na yan. Doon naman sa ombudsman, yan ay constitutionally mandated body. Ombudsman nga yan eh. Dapat again, huwag i-weaponize. Pero sa ngayon nga, nakakalungkot, nagagamit muli sa politika. Yung kaso namin ni Senator Marcoleta, yan na naman yan. Tapos yung mga dapat kasuhan na sinabi na noon, yung mga senador, hindi naman niya tinuloy. Pagkakampi na, pagkalaban, tinutuloy. Matatanda ang may hiwalay na kaso si Defensor mula naman sa NBI dahil sa reklamong qualified human trafficking. Kaya naniniwala raw si Defensor na ang mga kaso laban sa kanya ay ginagamit lamang para gipitin siya. Sa kabila niyan, buo ang loob ng Defensor na harapin ang mga reklamo. Bago mag alas 2 ng hapon nang muling magkagulo nang magpang-abot ang mga rallyista at pulis sa bahagi ng EDSA southbound sa tapat ng People Power Monument. Nilinaw naman ng NCRPO na wala pang utos na i-disperse ang biglaang kilos protesta ng iglesia sa EDSA People Power Monument kahit wala itong permit dahil patuloy pa ang negosasyon sa pagitan ng pamunuan ng INC at PNP nang usisain kung bakit tila iba ang pagtrato kumpara sa ibang grupo na agad umanong dinidisperse. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na wala umanong kinikilingan ang pulisya. Inamin din ni Asilo na opsyon ang dispersal, ngunit nakadepende ito sa magiging resulta ng patuloy na negosasyon. Hindi naman po sa naging malamya, pero patuloy po kasi hindi po natin sila basta-basta ma-disperse ngayon dahil ongoing po ang pag-uusap. Ma'am, meron po bang pinapaboran ng PNP dahil po napayagan sila na magkaroon po dito ng programa despite walang permit? Wala naman po tayong pinapaboran, wala po tayong kinikilingan. Time check, 6:28 ng gabi at biglang bumuhos na naman po ang ulan ngayon dito sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Pero sa makikita nyo sa aking likuran ay hindi nakikinig itong mga miyembro ng INC at patuloy ngang nakikinig sa nagpapatuloy na programa. May mga dala na sila ngayong payong nang sa gayon nga ay para manatili sila dito sa kanilang mga pwesto, pero wala yan sa perwisyo naman na inabot ng mga kapatid nating commuter ngayong araw. Mula alas 4 ng madaling araw kanina, marami ang na-late dahil barado, bumper to bumper ang traffic sa parehong lane ng EDSA. From my point of view, lalo sa EDSA southbound, sa mga motorista po natin, sa mga nagmamaneho, both private and public utility vehicles, asahan po ang napakabigat na daloy ng trapiko kung kayo po ay mula ng Quezon City at papunta po kayo ngayon sa bahagi ng Ortigas sa San Juan, diretso ng Mandaluyong hanggang sa Makati. Kung pwede lang po, maghanap na po kayo ng ibang alternatibong ruta dahil halos hindi pa rin madaanan ang EDSA southbound. Same is true dito naman po sa EDSA northbound. 1 to 2 lanes lang din yung magdaraanan ngayon ng mga sasakyan. Kaya sa mga kapatid natin, kung kayo po ay pauwi o kayo man ay pasukan ng trabaho sa mga night shift, mas mabuti po na gumamit o sumakay na po muna kayo ng MRT. Dahil nga po dito sa gawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument, hindi pa halos may aalis yung isang bus na nakapalandra dyan po sa bahagi ng EDSA northbound corner ng White Plains Avenue. Kaya yung mga sasakyan ay hindi pa rin makadiretso at hindi pa rin yung buong lane. At dahil na rin dito sa mga kapatid natin na halos nandito na rin sa kahabaan ngayon ng EDSA, sa mga oras po ito nagsasalita si dating Ilocos Governor Chavit
At see nandyan po yun sa stage, and we can see him dito sa LED screen mula sa ating pwesto. Ngayong araw na ito, says Cheryl, ay wala pang permit itong Maraming salamat, Gio Robles. Pinatatahimik lang daw ng gobyerno si Senator Rodante Marcoleta kaya siya sasampahan ng kasong plunder. Matagal na raw itong plano ng administrasyon. Pero buwelta ng ombudsman sa bibig mismo ni Marcoleta galing ang paglabag niya. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, bakit sinasabi ni Senator Marcoleta na gusto siyang patahimikin? Cheryl, iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na planado umano ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya para umano'y protektahan itong mga tunay na nasa likod ng katiwalian, bagay na itinanggi ng Office of the Ombudsman dahil ito raw pagsasampa ng kaso laban kay Senador Marcoleta ay bahagi raw ng accountability at transparency na parehong ipinananawagan ng mga nagrarally ngayon sa EDSA. Gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Yan ang iginigiit ngayon ni Senator Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng balak na pagsasampa ng ombudsman ng kasong plunder laban sa senador. Kaugnay yan ang 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ni Marcoleta noong 2025 midterm elections. Sabi ni Marcoleta, gusto lang daw siyang patahimikin kaugnay ng kanyang papel sa investigasyon ng flood control scandal. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Bukod sa issue ng flood control, ang isa pa raw rason kaya may balak ipakulong si Marcoleta ay ang kanyang papel bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Pero agad yang tinabla ng Office of the Ombudsman. Giit ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, mismong sa bibig na raw ni Marcoleta nang galing ang mga ebidensya laban sa kanya. Marami kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials at kadalasan yan po talaga ang nagiging sagot nila na persecute sila, na it's about politics. The facts will speak for themselves. And I think when you read the case and you listen to the admissions and you listen to the interviews, you will see that the case is quite clear-cut. Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. Batay sa investigasyon ng Ombudsman, hindi idineklara ni Marcoleta ang natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nakasaad din umano sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta na wala siyang natanggap na cash o in-kind contributions. Nitong Marso, tinapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang investigasyon sa umano'y hindi idineklarang campaign contributions kay Marcoleta. Wala raw kasi ebidensyang magpapatibay na gumawa siya ng anumang election offense. Hindi pa naman daw kasi kandidato noon si Marcoleta sa pagkasenador. Pero ang iginigiit ngayon ng Ombudsman, maituturing pa rin itong plunder o pandarambong. Dahil kahit pa kandidato noon si Marcoleta, kongresista naman siya ng sagip party list. Admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya nadeklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera.
Samantala, iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na kung aalamin daw ang tunay na campaign donors ng mga politiko, mauubos daw sa dami ng kaso ang karamihan sa mga senador at kongresista. Kaya tanong niya, bakit daw si Marcoleta ang kakasuhan? Ang election campaigns pangaraw ng ibang kandidato ay pinondohan ng flood control scandal. Cheryl, sa ngayon, hinihintay pa na malagdaan itong resolusyon bago formal na maisampa ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Nilinaw rin ng Ombudsman na wala pang inilalabas na warrant of arrest laban sa senador. Cheryl? Camille, may reaksyon na ba ang liderato naman ng Senado dito nga sa kaso laban kay Senator Marcoleta? Cheryl, tumanggi nga muna na magbigay ng komento itong si Senate President Win Gatchalian dahil wala pa naman daw formal na isasampa ng kaso. Hindi rin siya nagbigay ng komento doon naman sa tanong kung mabibigyan ba ng protective custody ng Senado sakaling ilabas na nga itong warrant at maaresto na si Senador Marcoleta. Cheryl. Ano rin ang reaksyon ng Ombudsman naman sa isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pagtutol nga dito sa pag-aresto kay Marcoleta? Cheryl, binigyan diin nga ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na yung pinanawagan nga ngayon ng mga kasapi ng INC sa EDSA ay pareho rin daw yan sa ipinaglalaban ng Office of the Ombudsman, which is yung accountability at transparency. At ang sinasabi nga ng Ombudsman, itong pagsasamba ng kaso laban kay Marcoleta ay bahagi raw yun dahil kailangan nga na mapanagot kung sino man yung mga tiwaling opisyal at nagkakasala. At kanina nga, Cheryl, natanong din kung may pressure ba sa Ombudsman, no, dahil nga sa rally na nangyayari. Ang sabi ni Clavano, ang tanging pressure lamang daw na nararamdaman ngayon ng Ombudsman ay yung magawa yung tama at mapanagot yung mga tao na dapat na makasuhan. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Suportado raw ni Vice President Sara Duterte ang nagaganap na protesta sa EDSA. Tiniyak naman ng Malacanang na iimbestigahan at pananagutin ang makikita nilang may ginawang paglabag. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel. Ses Tiyempo nga sa ika-4 na taong anibersaryo dito sa Malacanang ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinagawang surprise rally diyan sa EDSA para suportahan ang transparent government at si Senador Rodante Marcoleta. Ang ending, kinansela ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga aktibidad kaninang umaga. No-show si Pangulong Bongbong Marcos sa Marine Cleanup Drive sa Manila Bay kaninang umaga. Siya dapat ang mangunguna sa paglulunsad ng programang ito. Kinansela rin ni Pangulong Marcos ang press briefing kasama ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa Makati. Kailangan daw kasing i-monitor ng Pangulo ang walang permit na surprise rally sa EDSA na nagsimula kaninang madaling araw. Hindi raw kasi maikakaila ang epekto nito sa publiko. Magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. Giit pa ng Malacanang, iginagalang ng Pangulo ang karapatan ng bawat isa na magkilos protesta. Ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am? Maaari natin masabi kung may pang-aabuso kung nakakaapekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa.
Kaya ang panawagan ng Malacanang sa mga rallyista, Kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering, ay makipag-coordinate naman sa gobyerno. Kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas, ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas, ay kailangan din po managot. ramdam din ang paghihigpit ng seguridad sa Malacanang. Pero wala raw nakikitang direktang banta ang palasyo. Utos ng Pangulo sa mga pulis, magpatupad ng maximum tolerance at ibalik sa normal ang lahat sa lalong madaling panahon. Itinanggi rin ng Malacanang ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo na umano'y selective justice patungkol sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Hirit ng Malacanang, si Marcoleta naman mismo ang nagkwento tungkol sa 75 million pesos na natanggap niyang donasyon na siyang pagbabasihan ng kaso laban sa kanya. Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, nauna pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Nagpahayag naman ng suporta sa protesta sa EDSA si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, malinaw ang poor governance at kapalpakan ng administrasyong ito na tugunan ng totoong problema ng ating kababayan gaya ng mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Sa halip daw na tugunan ng mga problemang ito, pinili ng administrasyong patahimikin ang mga sumasalungat sa pamamagitan ng mapagpanggap na paghahanap ng accountability o pananagutan. Ginamit daw nito ang issue ng justice system sa pamamagitan ng paghahabol sa mga individual na maingay laban sa korupsyon at pang-aabuso. Tugon naman sa kanya ng Malacanang, 2018 pa lang, nasa gobyerno na si Marcoleta. Bakit wala raw itong nagawa tungkol sa issue ng korupsyon? Ang dapat daw ungkatin ay kung ano ang ginawa ng nakaraang administrasyon. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalyang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Sa ngayon, inaantabayanan pa natin kung magkakaroon ng panibagong anunsyo ang Malacanang patungkol doon sa mga activities na naka-line up kay Pangulong Bongbong Marcos bukas. Meron kasi siyang nakatakdang daluhan na isang event ng Philippine Air Force pero so far wala pa namang pag-aanunsyo kung ikakansela yan o hindi. Ang sigurado, tuloy daw si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang official visit patungo dyan sa Vancouver, Canada at wala namang nakikitang factors ang Malacanang as of now na dahilan para kanselahin pati yung kanyang biyahe. Ses? Maricel, paano naman ang paghihigpit sa seguridad ang ginawa dyan sa Malacanang sa gitna ng nagaganap na protesta? Alam mo, Ses, napansin natin talaga yung paghihigpit ng security nila dito sa palasyo ng Malacanang. Kanina, pagdating natin dito sa Malacanang, kapansin-pansin yung pagsasara ng ilang mga gate dito at napansin din natin yung ilang mga karagdagang miyembro ng Philippine National Police na nakatambay dyan sa labas ng gate ng Malacanang. So far, ang nakita natin, isa lamang yung entrada na pinapayagan na makapasok nga dito. So ramdam natin yung paghihigpit nila, although malinaw din naman yung naging pahayag ng Malacanang na so far wala naman silang nakikitang direct threat. Ito daw ay normal na aksyon tuwing nagkakaroon ng kilos protesta to ensure din daw yung security dito sa palasyo. Ses? Maricel, nabanggit mo na tuloy nga ang biyahe abroad ni Pangulong BBM. Sino naman ang maiiwang caretaker dito sa bansa? So far, wala pang inaanunsyo ang Malacanang, Ses, kung sino-sino yung magiging caretaker. Pero kung ang pagbabasihan natin ay yung mga nakalipas na official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa, usually 3 cabinet secretaries yung itinatalaga niya bilang caretakers at madalas din nakabilang dyan sa mga caretakers ang executive secretary. So I think isa yan doon sa mga aantabayanan natin na i-anunsyo bukas, pero I think it's also safe to assume na ganun din yung
maging anunsyo nila kapareho ng mga previous visits ng Pangulo, yan ay kung talagang wala silang makikitang ibang dahilan para kanselahin pa ang kanyang biyahe. Ses. Dito naman sa nagaganap na rally, ano ba ang susunod na hakbang ng pamahalaan dahil may mga pangambang baka abuti ng ilang araw itong rally sa EDSA? Well, so far, ang ipinag-utos daw ni Pangulong Bongbong Marcos is to ensure na meron tayong maximum tolerance dyan sa isinasagawang kilos protesta. At sabi nga niya, dapat maibalik na sa normal sa lalong madaling panahon yung sitwasyon dahil of course concern sila dun sa mga naaapektuhan na ibang mga ordinaryong tao na wala naman talagang kinalaman dyan sa kilos protesta na yan. Ang in-enumerate nga kanina ni Undersecretary Claire Castro, kabilang dyan yung mga pasyente daw na nakasakay doon sa ambulansya na nahihirapan daw dumaan dyan sa EDSA dahil dyan sa rally. At ang pakiusap nila sana nga daw ay dumaan sa proseso, kumuha ng permit at titingnan daw nila kasi hindi naman daw nila ito tolerate kung meron mang mapatunayan na pang-aabuso dito sa kilos protesta. Kanina tinanong natin kung sino ba yung nakikita nilang posibleng umabuso. Wala namang pinangalanan ng Malacanang kasi depende daw yan doon sa kalalabasan ng investigasyon kapag nakita nila na meron ngang totoong naging violation. Ses. Maraming salamat, Maricel Halili. Nagsanib puwersa ang mga pulis mula Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon para bantayan ang mga daanan patungo sa Malacanang. Dagdag bantay rin sa mga kalsada ang mga taga-Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Live mula sa Liwasang Bonifacio, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, gaano kahigpit ang seguridad dyan sa mga oras na ito? Alam mo, Cheryl, maski nga dito sa Liwasang Bonifacio ay nagtipon-tipon din itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero kung ano yung ingay nila sa kilos protesta dito, ay siyang tikom naman ng kanilang bibig patungkol doon sa mga susunod nilang gagawin. Kahit umuulan, hindi nagpatinag ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa rally sa Liwasang Bonifacio. Bitbit ang mga placard, may mga nakalagay na pagsuporta nila kay Senator Rodante Marcoleta. Anila, note to selective justice daw. Ang panawagan nila nakatuon sa pananagutan at mas maigting na kampanya kontra korupsyon. Kaya nga kahit tumila na ang ulan, marami-rami pa rin ang mga nagprotesta. Ayon sa impormasyon nakuha namin, ilan sa mga nagprotesta rito ay nagpunta pa ng EDSA. Posibleng magtagal sila hanggang Huwebes dahil may dumating na mga portalet. Dahil dyan, mas pinaigting ang seguridad sa Liwasang Bonifacio. Dahil may daan ito papuntang Malacanang, isinara na nga rin ng mga otoridad ang access points papuntang palasyo, kabilang na riyan ang Ayala Bridge, kung saan nilagyan ng concrete barrier, binarikadahan ng mga barbed wire at bantay sarado pa ng mga pulis. Nandito rin ang Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard bilang dagdag puwersa sa pagsisigurong hindi makadaraan ang mga rallyista. Pati nga ang ilang rider, hindi rin makadaan sa sobrang higpit ng seguridad. Maging yung mga naglalakad lang, hindi rin pinayagang makalusot sa Ayala Bridge. Pinaigting din ang seguridad sa Menjola, kung saan nag-deploy ng mga pulis mula sa Calabarzon at Central Zone dahil madaraanan din ito patungo Malacanang. Basic security measures lang yung nilalatag natin dito. Pag meron tayong malaki ang mga pagkilos, ganito talaga yung ginagawa natin dito. At ito naman, itong sa likod natin ito, napapansin nyo, simula nung may nangyari noong September 21, nilagay na natin ito. At nakita natin very effective kasi wala dito nangyari ng mga physical confrontation na, wala na tayo na itala. Paliwanag ng palasyo, kailangan itong gawin kahit walang banta sa Pangulo. Para po mas maproteksyonan ang mga nandito sa loob, kasama kayo. At alam po natin na kapag kami ganitong mga klase ng rally, ano naman po ito kasama na po ito sa paghahanda. Hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano pang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat natin proteksyonan at ito po ay parte na po.
Cheryl, sa ngayon ay ongoing ang programa dito sa Liwasang Bonifacio, pero sa nakita natin mula dito hindi ganun karami yung mga miyembro na nagpa-participate. Pero marami naman tayong nakikitang mga miyembro, mga rallyista na sumisilong sa mga puno dito. Marami sa kanila sumisilong na rin doon sa kanilang mga tent dahil nga marami siguro sa kanila magpapalipas ng gabi dito. Kung may tatanong nyo naman yung traffic, normal lang takbo ng traffic dito, mabilis lang ang pagtakbo ng mga sakyan. Sakayan din at babaan itong lugar na ito at sa ngayon hindi pa naman nahihirapan yung mga commuter. Sheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Ipinasilip na ang plenary hall ng Senado kung saan gaganapin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Kumpiyansa naman ang prosekusyon na kakayanin nilang ilatag ang mga ebidensya sa itinakdang panahon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nag-ocular kanina si Senate President Sherwin Gatchalian kasama si Impeachment Clerk of Court Ray Bantug at Office of the Sergeant-at-Arms General Alfred Soto Corpus. Sinilip nila ang session hall na magsisilbing venue ng impeachment trial. Mula sa kinatatayuan ng Senator Judges, nasa kanan ang House Prosecution Panel, kaliwa naman ang defense. Sa gitna nakapwesto ang tatayuan ng mga ipatatawag na testigo. Naglaan naman ng 150 upuan sa gallery para sa mga staff at para sa mga gustong manood. Sinilip din kanina maging ang mga holding room ng mga abogado at testigo. Sa pre-trial order na inilabas ng impeachment court, 62 araw ang ilalaan para sa prosekusyon at 30 araw naman sa depensa. Sa 15 pahinang pre-trial order, nakalista ang mga testigo ng 2 panig. Sa hanay ng prosekusyon, nasa 57 ang kanilang proposed witnesses. Sa defense team naman, hindi bababa sa 45 na testigo ang kanilang planong ipresenta. Meron namang 17 common witnesses sa yung parehong testigo ang 2 kampo. Kabilang na riyan ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga, Ombudsman Boying Remulla, dating Senator Antonio Trillanes IV, dating Budget Secretary Amina Pangandaman, mga direktor ng National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council at Securities and Exchange Commission. Sa susunod na Lunes, July 6 na mag-uumpisa ang paglilitis. Monday to Wednesday, alas 2 ng hapon gugulong ang trial. Inaprubahan ng impeachment court ang hiling na 62 trial days ng prosekusyon at 30 trial days naman sa defense team para ipresenta ang kanilang mga ebidensya. Unang article na isasalang ang assassination plot o pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. 11 trial dates ang ilalaan dito. Ang ikalawang article naman ang maling paggasta ng confidential funds na bibigyan ng 31 trial dates. Ikatlong ilalatag ay ang panunuhol o bribery sa DepEd officials na bibigyan ng 8 trial dates. At ang panghuli, ang article ng unexplained wealth na mayroong 12 trial dates. Para kay House Prosecutor Terry Ridon na siyang lead sa huling article, kakayanin naman nilang mapresenta ang mga ebidensya. Dapat yung pong kada witness ay maisalang po ng 1 araw lamang. Ibig sabihin, yung pong direct tsaka cross ay dapat matapos po within the entirety of a day. Samantala, opisyal na gagamiting lengguwahe sa paglilitis ang English at Filipino. Dapat maintindihan ng bawat Pilipino ang nangyayari sa impeachment trial. Dapat maintindihan nila ang ebidensya at ang mga diskusyon at ang mga debate. Dapat maintindihan nila kung ano ang sinasabi ng ating mga senator judges. The impeachment is one of the highest form of inquest at dapat maintindihan ng Pilipino kasi kasama sila sa paghusga nito. Bibigyan ng 3 araw o hanggang July 2 para magkomento ang 2 kampo. Samantala, handang-handa naman na raw ang prosekusyon na humarap sa paglilitis sa darating na Lunes. Handa po tayo at gagalangin natin ang proseso. Sana galangin din ng bawat Pilipino ang ating impeachment court. Makikita na rin sa website ng Senado ang lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa impeachment ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Weather update tayo mga kapatid, patuloy po nating binabantayan ito pong low pressure area na nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Metro Manila. Sa kasalukuyan, ito pong ating binabantayang low pressure area ay tumatawid na dito sa rehiyon ng Mimaropa at huli pong namata ng Pag-asa, dyan po banda sa may mga katubigan o coastal waters dyan sa area ng Marinduque. Sa ngayon, ito po ay nasa high chance o mataas po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. In the next 24 hours,
ayon sa Pag-asa. If ever nandito na po yan sa may West Philippine Sea or palabas na po yan ng West Philippine Sea, doon natin nakikita na yan po ay posibleng maging isang ganap na bagyo. If ever ito po ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na Henry. Sa kasalukuyan, ito pong ating low pressure area at ang habagat ang nagdadala po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po sa ating low pressure area, asahan pa rin po natin ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms dito po sa rehiyon ng Bicol Region. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na po sa area ng Mindoro at Romblon, maging dito sa Marinduque. May mga pag-ulan din tayo at mga posibleng thunderstorms sa Calabarzon, kasama po dyan ng Batangas, Laguna at area po ng Quezon. Dito sa Metro Manila, maula pa rin po ang ating panahon at posible rin po yung ating mga manakanaka o yung ating mga intermittent na pag-ulan. May mga pag-ulan din tayo sa Central Luzon, lalong-lalo na po dito sa area ng Aurora. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa area naman ng Palawan dahil naman sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. At habang kumikilos po, papalayo itong ating binabantayang sama ng panahon, mababawasan po yung ating mga pag-ulan sa Bicol Region. Pero bukas, may mga pag-ulan pa rin po tayo dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, ang Mimaropa, Calabarzon area, kasama na po dyan ang western section ng Central Luzon, including dito po sa Metro Manila. Sa Visayas naman, nabawasan na po ang epekto nitong ating low pressure area, pero meron pa rin tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms dito sa Western Visayas, particularly dito sa rehiyon ng Panay, maging dito nga sa area ng Palawan. Sa Mindanao naman, mga pulupulong pagulan, thunderstorms naman ang ating aasahan. Usually, nangyayari po yan tuwing hapon at gabi sa natitirang bahagi o sa malaking bahagi ng Mindanao, maliban lang dito sa area ng Zamboanga Peninsula na posible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dulot ng epekto nitong ating binabantayang habagat o southwest monsoon na pinapalakas nitong ating binabantayang sama ng panahon. Samantalang sa Metro Manila, bukas magpapatuloy pa rin po ang maulap na panahon at may mga kalat-kalat na pagulan pa rin tayo hanggat hindi po tuluyang nakakalayo itong binabantayan nating sama ng panahon. Maulap pong panahon natin bukas at anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas ng mga pagulan. Kaya sa mga lalabas ng bahay, papasok sa opisina, trabaho, ugaliin pa rin po natin. At huwag po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Mga kapatid, sa kabila po ng mga pagulan is bumagsak pa rin po o nasa below critical level na po ang Angat Dam na nasa 159.95 meters. Mula po sa 160 meters sa kanyang critical level. Ang Angat Dam po ay isa sa dam na nagsusupply ng tubig dito sa Metro Manila. Sa susunod na linggo hanggang sa ikatlong linggo ng July, meron tayong inaasahang mga malawakang pagulan na posibleng magpataas muli ng level ng tubig sa Angat Dam. Pero mananatili po yan, nasa below normal high water level ng Angat Dam. Kaya maghanda pa rin po tayo at mag-ingat sa mga posibleng epekto ng kakulangan sa tubig, lalong-lalo na sa huling bahagi ng taon, dahil na rin po sa posibleng epekto nitong ating malakas na El Nino sa huling bahagi ng taon nga hanggang sa unang bahagi ng 2027. At yan muna ang latest sa ating lagyan ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Muling nagkaroon ng maliit na pagsabog ang Bulkang Taal kaninang hapon. Batay sa tala ng T-Box, tumagal ang tinatawag na minor phreatomagmatic eruption ng 4.5 minuto. Ito yung pagsabog na dulot ng paghahalo ng mainit na magma at tubig. Umabot sa 1,200 meters ang taas ng ibinuga ng bulkan mula sa main crater nito. Sa kabila niyan, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa Permanent Danger Zone. Kaninang alas 7 ng umaga, unang nagbuga ng abo ang bulkan na tumagal ng 4 na minuto. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Humingi ng paumanhin si Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andreson matapos muling lumutang ang lumang video ng kanyang pananampal at paninipa sa isang transgender woman. In a now expired IG Live, nilinaw po ni Maxi na nangyari ang insidente 3 years ago. Hindi rin niya itinanggi ang pananakit. Aminado rin si Maxi na mali ang kanyang nagawa. Paliwanag ng kanyang management, may mga naging paglabag sa boundaries ni Maxi bilang performer kaya humantong sa insidente. Pero hindi rin daw nila kinukonsinti ang ganitong karahasan. Kasunod po nito, umugong din ang panawagan na alisin si Maxi bilang cast ng upcoming Die Beautiful the Musical. Wala pang pahayag ang production kaugnay nito.
Susunod, alamin na ang iba pang live update sa nangyayaring protesta sa EDSA. Kabilang na ang mga commuter na naperwisyo ng rally. Dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at ang kanyang anak natagpo ang patay matapos mawala ng ilang araw. Sa pulsa video, ang pambabastos ng isang pulis sa 8 taong gulang na babaeng estudyante. Hinawakan ng mukha ng biktima at sinabihang pakis. At Alex Ayala posibleng makalaban ang 23-time Grand Slam champion na si Serena Williams sa Wimbledon Championships. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naperwisyo ang ilang commuter at tsuper sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Pati ang mga motorista matinding traffic ang inabot lalo't sumabay sa rush hour ang protesta. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Sumabay sa rush hour ang surpresang rally ng Iglesia ni Cristo sa bahaging ito ng EDSA kaninang umaga. Bukod sa kumpol ng mga rallyista, sinakop na ng kanilang mga sasakyan ng halos buong bahagi ng northbound. Ilang oras tuloy na imbudo ang mga motorista para lang makalampas dito. Pero ilang oras pa, bumuhos na rin ang malakas na ulan. Lalo tuloy hindi umusad ang mga sasakyan at naabala ang mga commuter. Tulad na lang ni Eugene na nagulantang daw sa mahabang traffic papasok sa trabaho. Nagambala raw tuloy ang wala sanang abalang araw-araw niyang pagkakommute. Sa pag-commute ko po, nakita ko po na napakahaba po ng traffic po na nakakaabala po talaga siya sa mga katulad ko pong mga pumapasok po sa aming mga trabaho. Sana po, yung mga nag-rally po, sana po nagkaroon mauna po ng pagkikipag-ugnayan po bago po sila nagkaroon po ng pagtitipon para po sana naiwasan po yung ito pong abala, especially po ngayon umuulan pa po, doble perwisyo po talaga siya. Tanging EDSA busway na lang ang nakikita at hindi inookupa ng mga grupo. Kaya ang ginawang remedyo ng MMDA? In the meantime, nag-coordinate po kami sa DOTR. Padadaanan po muna namin itong bus carousel and ibubuka po namin yung concrete barrier para po makadaan yung pribado sa sasakyan. Pero sabi ng mga rallyista, never let them know your next move. Pasado kasi alas 10 ng umaga, humarang ang bus na ito sa daanan ng EDSA Carousel. Isa ito sa mga bus ng mga rallyista. Sabi ng MMDA, agad naman na lang naalis sa busway ang sasakyan ng mga grupo. Sinabi rin ng Transportation Department na hindi naman naapektuhan ang operasyon ng EDSA busway. Pero aminado silang bumagal ang daloy ng mga bus mula Ortigas northbound at Santolan dahil pa rin sa mga sasakyang pinadaan sa busway. Kaya ang pasaherong si Giselle, wala na raw nagawa sa kakaunting bus at siksikang bus carousel. Kanina ko lang din po nalaman na may bigla ang rally po pala. Kaya yung mga bus po sa carousel ay medyo kakaunti po. Kaya medyo siksikan po ngayon sa bus at medyo traffic din po. Pati si Patrick, nakita raw mismo kung paanong naglakad na lang ang ilang pasahero kaysa makapagsiksikan sa EDSA Carousel. Pagpasok po talaga ng carousel, pagdating ng NEPA Q-Mart hanggang sa Main Avenue, sobrang dami na pong tao, siksikan na, late na yung mga tao, lumalabas na po sila sa carousel, tapos nilalakad na lang po nila. Sabi ng MMDA, pati raw ang mga sasakyan na ginawang parking at humambalang sa kalsada, agad nilang inalis gamit ng tow trucks. Yun nga lang, hindi pa rin natigil ang pagkabuhol-buhol na sasakyan.
Hanggang sa Ortigas, walang usad ang mga motorista. Samantala, hindi naman naapektuhan ng rally ang operasyon ng Metro Rail Transit o MRT. Pero nitong hapon, mismo si Transportation Secretary Banoy Lopez ang nag-inspeksyon sa seguridad ng MRT stations habang patuloy ang EDSA rally. Ang biglaang protesta na yan, nakaperwisyo sa mga tsuper at kinundina ng ilang transport groups. Ipit na eh. Paano sila makakabalik kung ipit ka sa traffic? Ang gagawin mo, magtsatsaga ka, yung oras mo, mauubos yung diesel mo. Kaya napakalaking epekto. Sana, nag-abiso muna sila na magkakaroon sila ng rally para itong mga transport, mga driver namin, nakapaghanda. Maski ang operator ng busway na si Juliet, napaaray na lang sa ilang oras na perwisyo ng rally na may malaki agad na epekto sa gastusin sa kanilang operasyon. Sa taas po ng fuel namin ngayon, apektado po yung operational cost namin. Apektado din po. Kaya hindi po kami nag-expect na ganyan ang gagawin. Ano yung ginagawa nilang to? Kasi itong rally na to is not for a personal, is not for a personal na tao. Dapat tayo, kung meron mang issue, hintayin na lang natin whoever yung gagawa. Napakalaki po ng epekto sa amin yan. Pero para sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, suportado raw ang biglaang rally ng iglesia. Mukha yatang nagkawindang-windang na lahat. So dito, ang kailangan dito is not selective justice, no? But justice for all. No? Kaya nga ang panawagan, managot lahat o panagutin kung sino yung mga korap. Kung ang pananagutin lang natin yung korap pero na kalaban, no? So to speak, allegedly, at yung mga korap na sangkot, nakakampi sa politika, hahayaan natin. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes, News 5. Lalo pang pinaigting ang seguridad sa mga lugar papuntang Malacanang. Meron pa ngang isinarang tulay. At live mula sa Ayala Bridge, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kamusta ang seguridad dyan? Alam mo, Ses, ngayong gabi ay nakakaranas nga ng pag-uulan dito sa may Ayala Bridge. Pero sa buong maghapon nating paghihintay at pagbabantay dito sa lugar ay wala nga tayong nakita na rallyista. Ito yung tulay na pinaka-importante sa mga nagpoprotesta dahil kadalasan dinadaanan nito para makarating ng Malacanang. Mga barikadang bakal at barbed wire ang sumalubong sa mga commuter na dumaraan sa Ayala Bridge sa Maynila. Ipinagbawal ang pagdaan sa lahat ng uri ng sasakyan. Pero ang mga kinagulat na lang na naglalakad patungo ng Mendiola, bawal din maglakad sa Ayala Bridge para tumawid. Kaya marami ang nagalit dahil wala naman daw rallyista sa Ayala Bridge. May mga na-late sa trabaho, hindi nakapasok sa paaralan at ang iba napaiyak na lang. Pero sagot ng mga pulis, trabaho lang at utos lang sa kanila na bawal dumaan. Hindi sila, at isa sa reason nila ay para hindi malusutan at masorpresa na naman ng mga nagpoprotesta. Sanib puwersa ang mga pulis mula sa NCRPO at Region 3 na sinamahan pa ng BFP sa Ayala Bridge. Target nilang harangin ang mga nagpoprotesta na nanggagaling sa Liwasang Bonifacio at EDSA para hindi sila makarating sa Mendiola at Malacanang. Ses, ito yung sitwasyon ngayon dito sa akin. Ito yung live na sitwasyon. Naglagay na rin yung mga pulis ng container van at yung mga kaibigan nating mga pulis ay nababasa ng ulan at pinadaan na rin nila yung mga kababayan natin. Kagaya nito, pakita ko sa inyo. Pinadaan na rin sila kasi kanina nagigpit nga rito pero ngayon dahil sobrang dami na ng tao nakikiusap at umuulan at wala naman nag-rally, so pinayagan na rin ng PNP na makatawid sila sa Ayala Bridge para makarating sa kanilang mga patutunguhan, makauwi sila, especially mga estudyante, mga galing sa trabaho at yung mga kasama naman nating mga pulis na nandito nagbabantay ay relax na lang din sila at wala naman kasing untoward incidents na nangyayari. Bagamat ganun nga yung sitwasyon, mahigpit yung seguridad na pinututupad, naglagay sila ng 2 container van bilang protection na rin kung sakasakaling mabulaga sila at may mga dumating na magpoprotesta sa lugar na ito. Sa ngayon sa mga kababayan natin na nag-iisip na dumaan dito sa area ng Ayala Bridge ay maaari na po kayong tumawid kung may dala kayong bisikleta pero hindi pa rin po pwedeng dumaan yung mga sasakyan. Ses. Maraming salamat, Gary De Leon. Posibleng makaharap ni Alex Ayala si former world number 1 Serena Williams sa Grand Slam tournament na Wimbledon. All set na ang laban ni Alex mamaya kontra sa former doubles partner niyang si Renata Zarazua, habang makakaharap naman ni Serena si Maya Joint ng Australia.
Dahil nasa iisang bracket, sina Alex at Serena ang magkakaharap sa second round sakaling pareho silang manalo. Pero sa ngayon, tinitiyak muna ni Alex na handa na siya sa laban kontra kay Renata. Di magpapakampante si Alex lalo minsan na siyang natalo ng Mexican player. Susunod sa pulsa video, 8 taong gulang na babaeng estudyante, binastos daw ng isang pulis. Umabot pa raw sa puntong chinachat nito ang biktima. Kamote rider nag-counterflow na nang hampas pa ng side mirror. At etong matindi, Stephen Curry at LeBron James posibleng magsama sa iisang team sa NBA. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lagot sa LTO ang rider na nahuling nag-counterflow at ang matindi pa, nasa pulsa sa video na nanghampas pa ng side mirror ng kasalubong na sasakyan. Narito ang Frontline Report. Makikitang masikip ang kalsadang yan sa San Juan City. Nang biglang sumulpot ang sumingit at nag-counterflow na motorsiklo. Napatigil tuloy ang kasalubong nitong itim na SUV at ang kasabay na puting kotse. Binauna ng motor ang puting kotse pero nang makabante na ito, hinampas ng rider ang side mirror ng SUV. Sabay harurot palayo. Ang video na yan, nakarating na sa Land Transportation Office. Agad inisyuhan ng show cause order ang driver at rehistradong may-ari ng motorsiklo. Pinapupunta sila sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division para magpaliwanag. Iniimbestigahan ang paglalagay ng hindi autorisadong blinker o accessory sa motor. Bukod sa pag-counterflow at sa umano'y pagiging improper person to operate motor vehicle. Kasabay niyan, inalarma na rin ang motorsiklo at sinuspindi ng 70 araw ang lisensya ng rider habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Posibleng mag-team up ang NBA superstars na sina LeBron James at Stephen Curry. Ayon sa ilang reports, sinatarget ng Golden State Warriors na makuha si LeBron at former teammate ni LeBron na si Anthony Davis. Mas mababang sweldo raw ang posibleng i-offer ng Warriors kay King James. Pero mukhang di na issue yan kay LeBron na kumita ng higit kalahating $1 billion sa Lakers. Sakaling matuloy yan, super team ang mabubuo dahil mukhang willing din magstay ang isa sa mga star player ng Warriors na si Draymond Green. Sa PBA naman, magbabalik si Gilas Pilipinas legend Jimmy Alapag bilang head coach ng NLEX Road Warriors. Present sa contract signing ni Alapag si Metro Pacific Tollways Chairman Manny V. Pangilinan. Dala ni Alapag ang malalim na experience bilang former player at player development coach ng Sacramento Kings sa NBA. Susubukan ni Coach Jimmy na i-improve ang playoff run ng NLEX sa susunod na season. Maagang umexit ang NLEX sa nakaraang Commissioner's Cup playoffs kahit hawak nila ang number 1 seed. Yan muna ang latest sa Frontline ng sports. Ako po si Diego Dario.
Susunod, dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at ang kanyang anak natagpo ang patay matapos mawala ng ilang araw. Chinese vlogger na namasyal sa Makati City bigla raw nakatulog ng painumin at pakainin siya ng ilang Filipino food. At pagkagising niya, wala na ang kanyang 170,000 pesos. At komedyanteng si Ate Gay, ibinahaging wala na raw nakitang bukol sa kanyang katawan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bangkay na ng matagpuan na ang mag-ama na umano'y dinukot sa Mayorga, Leyte. 3 araw na ang nakalipas. Kinilala ang mga biktima ang sina dating Abuyog, Leyte Vice Mayor James Bohol at anak niyang si Carlo James. Base sa investigasyon, dinukot umano ang mag-ama sa kanilang warehouse ng 3 armadong lalaki nitong Sabado ng hapon. Natagpuan na lang kanina ang kanilang mga labi sa damuhang bahagi ng isang kalsada sa bayan ng Silago. Patuloy ang investigasyon kaugnay nito. Samantala, nagpaabot naman ng pagkikiramay ang alkalde ng Abuyog sa pamilya ng mga biktima. Sinuspindi ang mga panghapong klase matapos isara ang ilang kalsada sa Maynila. At live mula sa Mendiola, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, nakaabot na ba riyan ang mga rallyista? Sa mga oras na ito ay wala pa nga mga rallyista na nakikita dito sa vicinity. Actually, kahabaan na to ng Recto Avenue, kung saan nga makikita nyo sa aking likuran, mahigpit na yung pagpapatupad ng seguridad dito para nga sa posibilidad na magkaroon ng spillover o yung mga rallyista magtutungo dito mula doon sa inilunsad nilang mga programa kanina sa may Liwasang Bonifacio pati na rin sa may Quezon City. Kaya't ang ginawa na ng mga miyembro o tauhan ng Philippine National Police hapon pa lamang naglagay na kagad nitong mga concrete barriers pati na itong mga bakal na may nakapalibot na mga barbed wires. Sunod-sunod nga ang pagdating kanina ng mga puwersa ng PNP dito sa Mendiola. Bukod sa MPD ay nag-deploy na rin ng mga galing sa mga kalapit na probinsya gaya ng Region 3 at ng Calabarzon. Kanina rin nakita natin na naglatag sila ng container sa kahabaan ng Recto Avenue bilang extra layer of security sa lugar. Kanina kasi ay sarado na ang kahabaan ng Legarda hanggang Casal Street. Ayon sa Manila Police District, bahagi ito ng kanilang basic security measures sakali mang magtungo rito ang mga rallyista. Tanging mga motorsiklo at light vehicles lamang ang pinapayagang makadaan dito. Dahil sa pagharang sa mga kalsada, nahirapan tuloy ang ilang mga residente, lalo na ang mga estudyante na nag-aaral sa paligid ng Legarda at ng Mendiola. Mayroon nga kaninang nakausap tayo na guro kung saan sinabi niya alas 3 ng hapon, nagsuspindi na raw sila ng klase para hindi na sila mahirapan pati yung mga mag-aaral. Actually po ngayon, hindi po ako makauwi ngayon kasi sa San Juan pa po ako umuwi. So sarado po yung dadaanan ko ngayon. Usually po kasi bus, mamaya po LRT po ako pauna. Nag-cancel kami gawa ng kakawaway mga bata dahil traffic po. Kanina pong pumasok ay nahirapan na silang pumasok dahil yung walang masakyan, mabay nilakad nila. Paski po kami mga guro. Ayon nga sa MPD, handa naman daw sila, sapat daw yung bilang ng mga tauhan na nakadeploy dito ngayon. At yung kahandaan nila, posibleng kung sakali man daw naabutin
hanggang bukas magdatingan o anumang oras mula ngayon magdatingan yung mga protesters, nakadeploy na ng maigi strategically yung kanilang puwersa rito. Yun nga lang, ang magiging epekto niyan, patuloy yung magiging paghihirap or adjustment pagdating sa traffic dahil nga sarado yung Kasal, yung Ayala Bridge, Ayala Bridge, sarado pa rin hanggang sa mga oras na ito. Legarda, pati ang Recto, sarado. So, ito yung mga lugar na kadalasan or maraming mga dumadaan ng mga estudyante dahil maraming mga universidad at paaralan dito. Kaya humingi nga rin ng pangunawa ang MPD may kinalaman sa ganitong sitwasyon na kinakaharap ng mga residente at mag-aaral ngayon. Pakinggan natin yung kanilang naging pahayag. Humingi tayo ng pangunawa sa ating mga kababayan. Alam po natin yung abalang may dudulot nito. Ang sa atin po dito, ginagawa lang ng inyong kapulisan na gawin natin yung part natin, nabantayan natin itong lugar at yung iba pang lugar sa Maynila. Okay, ipakita lang natin yung sitwasyon ngayon dito. So, nandito tayo sa may Recto, kahabaan to ng Recto, patungo dun sa may Divisoria. At kung mapapansin ninyo, hanggang dito na sa kalikuran, sinagad na talaga nila dito sa may eskinita, yung barbed wires, pati na rin yung mga concrete barriers. Kaya ang siste, yung mga dumadaan dito na mga mag-aaral, mga residente, iikot yan dito. Sa may barrier na yan, lalampas sila. Ayan, makikita ninyo, dumadaan sila dito. Ito yung nagiging daanan nila. Kung tutungo sila pa may Medjola at kung palabas naman, dito na sila pupunta, palampas ng Recto. At doon pa lamang sila makakasakay. Sa likuran pa lamang ng barrier sila makakasakay ng mga tricycle na available. Papunta na yan sa Divisoria o kung iikot man sila, patungo na posible sa may Quiapo or sa may Sampaloc. So pakita rin natin dito na makikita nyo yung mga kapatid natin or yung mga police forces natin dito from Manila Police District, pati na rin iba't ibang mga probinsya na-deploy na at naitalaga na mula pa noong tanghali para lang for extra security at in anticipation for the possible spillover nga ng mga protesters o rallyista. At kaninang hapon din ay nagpadala ng mga heavy equipment na ginamit pang buhat. Ayan, makikita natin, lapitan natin ng konti, So ito yung mga binuhat at mga dinala na mga container kanina. Additional layer yan of protection para mas masiguro nila na mas maaagapan yung pagdagsa ng mga possible protesters dito sa kahabaan ng lugar. At ayon din sa MPD ay inaasahan nila na posibleng bukas magtungo, kung hindi man bukas ay sa mga susunod pa na araw. Kaya asahan din daw nila na posibleng magdagdag pa sila ng additional forces or augmentation team para masuplementahan o mapanatili yung seguridad dito sa lugar. Yan muna ang latest mula dito sa may Recto Avenue. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ian Suyu. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, masayang ibinahagi ng komedyanteng si Ate Gay ang kanyang road to recovery sa sakit na cancer. Sa isa nga pong Facebook post, sinabi niyang wala nang nakitang bukol sa kanyang ilong at leeg. Base po yan sa pinakahuli niyang MRI results. Matatandaang na-diagnose si Ate Gay ng stage 4 cancer. Ayon sa komedyante, 4 na immunotherapy sessions na lang ang natitira sa kanyang gamutan. Nagpasalamat naman si Ate Gay sa Diyos at sa lahat ng patuloy na nagdarasal at sumusuporta sa kanyang paggaling. Susunod, 14 anyos na dalagita, patay matapos saksakin sa leeg. Napagkamalan lang daw. At sa A Secret in Prague, Mikoy, itinuturing ng enemy of the state. Paano na sila ni Kiara? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpasaklolo kay Senator Raffy Tulfo ang isang Chinese vlogger na ninakawan daw ng 3 Pinay sa Makati City. Bago niyan, pinasyal, pinainom at pinakain pa raw siya hanggang sa mawalan ng malay. Narito ang Frontline Report.
June 18 nang namasyal sa Makati City ang Chinese vlogger na si Miss Lee. Lumapit naman sa kanya ang 3 Pinay na nagmagandang loob daw na samahan siya. Isinakay siya ng mga ito sa taxi, pinainom at pinakain ng ilang Filipino food. Hanggang sa mawalan daw siya ng malay. Nang magising siya, ay nanakawan na siya ng 170,000 pesos. Dumulog si Miss Lee sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo para ikwento ang kanyang masamang karanasan. Anya, kalalabas lang niya ng hotel nang buntutan siya ng isa sa mga suspect. It would have been a red flag if they keep following you without you inviting them. Yeah, because Okay. when I make a video for myself, after I saw they just keeping follow me, I also ask why they're allowed student and they just try talk with me. Dumulog naman sa mga pulis si Miss Lee at doon napag-alaman na dati nang naaresto sa kasong robbery ang isa sa mga suspect at nakapagpiyansa lang. Nagkwento rin daw ang isang fan ni Miss Lee tungkol sa parehong karanasan mula sa suspect. Kinumpirma naman yan ng mga pulis. Dati na pala talaga itong scammer. So in the course of investigation, pinakita naman natin sa kanya yung ating rogues gallery dahil maayos naman yung ating database dito. And luckily, meron siyang na-identify. Okay, so yun sir ngayon ang sinusundan po ng ating mga investigation. Right. Ayon sa mga pulis, kapareho ng modus ng grupo ang Ativan Gang na dati nang nasawata ng mga pulis. Nag-request na ang mga pulis ng mga CCTV footage para agarang mahuli ang mga suspect. Problemado naman si Miss Lee dahil may nakatakda ng flight pa Thailand at wala ng panggastos. Dahil dyan, nangako si Senator Tulfo ng perang panggastos ng dayuhan hanggang sa makaalis na ito sa bansa. $2,000 plus documents from the police that would certify that you were scammed and that your bank will reimburse you or make sure that you don't have to pay for the money that was taken from your Thank credit you. card. Okay? Thank you, sir. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Aprobado na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit ng Iglesia ni Cristo para sa isa na namang kilos protesta bukas. Gaganapin daw ulit yan sa EDSA White Plains. Live mula sa EDSA People Power Monument, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Traffic pa rin ba? Cheryl, bahagya na ang bubuti ang panahon dito sa White Plains Avenue kung saan isinasagawa ang flash rally ng miyembro ng Iglesia ni Cristo. At sa mga oras na ito, mula umaga hanggang gabi, ulan o umaraw, patuloy ang kanilang pagkakaisa dito at patuloy din ang sinasagawang programa. Mayroong kantahan, mayroong konting celebration. Ngunit hindi pa rin nagpapatinag hanggang ngayon malalim na ang gabi. Sa patuloy nga na nandito nakabang ang ilan sa ating ang crowd. Ang huli nating estimate mula sa NCRPO at the Philippine National Police ay mahigit 13,000 ang tao dito. Sa nakikita natin ngayon dahil nga bumuti na ang lagay ng panahon ay muling dumami at sumikip ang crowd dito sa White Plains Avenue. Sa lagay ng sitwasyon ng trapiko, sa ngayon ang southbound lane ng EDSA ay nananatiling heavy ang traffic, habang dito naman sa northbound ay nananatiling moderate to heavy. Nananatiling bukas ang busway habang ang one lane din ang nadadaanan ng mga sasakyan dito. Ngunit Cheryl, inaasahan natin na mas umina para sa ATM yan hanggang nakalagay na isasagawa ang programa sa White Plains Avenue, Temple Drive, Quezon City at nakalagay dito that no total road closures will be undertaken during the duration of the activity. At dapat din daw ay ma-observe ang cleanliness at orderliness at all times during the rally or peaceful rally nga na kanilang hiningaan ng permit or Salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, pinagbabayad ng korte ng danyos na aabot sa 3.5 million pesos si Anjo Iliana. Kaugnay po yan ng mga TikTok post na tinukoy ng kampo ng Itbulaga bilang mapanira sa programa, hosts at management. Pinaburan ng Branch 279 ng Regional Trial Court ng Mandaluyong City ang TVJ Productions. Naglabas din ng permanent injunction ang korte. Ibig sabihin, bawal nang maglabas si Anjo ng mapanirang pahayag online. Ayon nga po sa official statement ng TVJ Productions, and I quote, "We welcome the court's decision as a definitive vindication of the integrity of Itbulaga, its hosts and its management, and of the decades of trust that generations of viewers have placed in the program." Giit po nila, hindi dapat gamitin ng social media para tapakan ang karapatan ng iba. Wala pa pong pahayag si Anjo kaugnay nito. Ito pa nga, tumitindi ang mga eksena sa A Secret in Prague. Ang karakter ni Enrique Hill na si Mikoy abay isa ng enemy of the state. Paano na ang pagmamahala nila ni Chiara? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Do you both know how stressed I am right now? Do you? Hindi lang nag-disappear ang asset natin. His disappearance has caused a snowball effect on our case laban sa Moraviano. Ayun na nga, stress ng malala ang GAGO boss ni Sir Norberto, aka Joel Torres, sa nawawalang asset. Tapos, yung asset! Jaywalking case! Ayun, at nasa Hong Kong na pala. Yes, sina Chiara at Mikoy, play by Andrea Brillantes at Enrique Hill, nagtanan! Or more like, nagtago nga ang dalawa. Ganyan na nga ang level ng pag-iibigan ni Chiara at Mikoy sa hit kapatid seryeng A Secret in Prague. Para nga manatiling ligtas, pinili nilang lumayo. Pero in fairness, kahit may pinagdadaanan, tuloy ang haruta. Pagmamahalan. The court has issued an ex parte warrant of arrest against Mikoy, which means, simula ngayon, Mikoy is now considered an enemy of the state. Hala, hanggang kailan kaya magiging safe sina Mikoy at Chiara? Mala You and Me Against the World na ba ito? Abangan natin mamaya sa A Secret in Prague at 8:45 p.m. sa Todo Max Primetime ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Bakit ano? At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrightson. At abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas at susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.